Nagsisimula ang kwento sa isang misteryosong lalaki na nakatago sa itaas ng bubong ng isang kastilyo, naghihintay na mamatay ang lahat ng ilaw upang makapasok siya sa lugar at patayin ang kanyang target. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niya na may tao sa likod niya at lumingon upang makita ang isang batang lalaking may itim na buhok na nakatayo sa tuktok ng isa sa mga tore, na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Agad na nanginginig ang nakatalukbong lalaki, na iniisip na ang batang ito ay isa pang hitman tulad niya. Ngunit nang tinignan niya ng malapitan, napagtanto niya na ang batang ito ay walang iba kundi ang maalamat na tahimik na mamamatay tao na kilala sa kanyang napakalakas na kakayahan. Napagtanto ng nakatalukbong lalaki na wala siyang pag-asa para sa pagtakas at kailangan niyang lumaban, kaya agad siyang tumakbo upang makakuha ng mas magandang anggulo, at naghagis ng mga matutulis na spike na metal sa tahimik na mamamatay tao. Sa kasamaang palad para sa kanya, masyadong mabilis ang mamamatay tao, at walang kahirap-hirap na umiwas sa kanyang atake bago tumakbo ng diretso sa nakatalukbong lalaki. Hinugot ng lalaki ang kanyang punyal at sinubukang tapusin ito sa isang saksak, ngunit ang batang may itim na buhok ay nagawang harangin at pigilan ang kanyang atake gamit ang kanyang sariling punyal sa isang iglap. Ngayon ay nagpalitan sila ng atake sa bubong bago mahusay na inalis ng bata ang armas ng kanyang kalaban. Hindi madaling sumuko ang hitman, dahil muli siyang naghagis ng isang dosenang spike, na iniwasan ng mamamatay tao, ngunit ito ay lumikha ng isang pagkakataon para sa nakatalukbong lalaki na umatake. Sa kasamaang palad para sa kanya, nauna nang kumilos ang batang may itim na buhok at umiwas sa atake at lumitaw sa likod niya. Ang nakatalukbong hitman ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, nang napagtanto niya na napakalaki ng pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila, at sinubukan niyang ihagis ang lahat ng mayroon siya sa mas batang mamamatay tao. Ngunit nanatiling mahinahon ang bata, umiwas at hinarangan ang bawat taga at saksak na inihagis sa kanya ng hitman, maging ang kanyang sikretong nakatagong sandata sa sapatos. Dahil doon, wala nang anumang magagawa ang hitman, habang ang mamamatay tao ay sinaksak siya sa braso bago binali ang kanyang mga binti, at iniwan siya sa bubong. Hindi makapaniwala ang hitman kung gaano siya kadaling pinanghawakan ng bata, ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkatalo nang bumagsak ang isang espada mula sa langit, na tinapos ang kanyang paghihirap magpakailanman. Sa pagkawala ng kanyang kalaban, pumasok ang mamamatay tao sa silid ng kanyang target na natutulog sa kama ng walang kaalam-alam sa panganib na kinakaharap niya. Muli niyang pinatatag ang kanyang loob at inilabas ang kanyang punyal upang saksakin ang kanyang target at tinapos ang kanyang misyon. Kamakailan lamang, ang nakakatakot na mamamatay tao na ito ay isang ordinaryong malungkot na binata na nagngangalang Akira, na nagmula sa Japan na nag-aaral sa high school, at mas gusto niyang mag-isa at magbabasa ng manga sa kanyang telepono. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay hindi siya gaanong pinapansin, ngunit isang mapagpalang araw, may bigla ang pagkasira sa kanilang realidad ang nangyari, at siya nakasama ang lahat ng kanyang mga kaklase ay inilipat sa isang ganap na naiibang mundo sa gitna ng isang hukuman. Lahat sila ay natakot, nagtataka kung ito ay panaginip o isang uri ng kalokohan, nang dumating ang isang matandang salamangkero sa pamamagitan ng isang pintuan, nagsasabing nais makipag-usap sa kanila ang kamahalan na isang hari. Wala sa kanila ang nakakaintindi kung anong nangyayari, habang ang ilan ay nag-iisip na ito ay isang uri ng costume party. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang hari sa silid kasama ang prinsesa, at tinanggap sila sa bagong mundo kung saan sila ay tinawag ng isang espesyal na ritual ng mahika. Agad na nagsimula ang hari sa kanyang negosyo, nagsasabing siya ang pinuno ng pinakamalaking kaharian ng mga tao, na kasalukuyang nasa banta ng atake mula sa mga demonyo. Inaangkin niya na tanging isang bayani mula sa ibang mundo ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan upang talunin ang demonyong Panginoon para sa ikabubuti ng lahat, kung hindi ay lahat sila ay mapapahamak sa kamatayan at pagkawasak. Pagkatapos ay nagsalita ang salamangkero, nagsasabing kailangan nilang hanapin kung sino ang bayani, at inutusan ang bawat isa na sumulong at ilagay ang kanilang mga kamay sa kristal na mahika ng paisa-isa. Isa sa mga nasasabik na lalaki ang nauna, inilagay ang kanyang mga kamay sa kristal upang ibunyag ang kanyang katayuan, na naging walang kwenta kundi isang tagapagsanay ng hayop. Mukha siyang nabigo, ngunit sinabi sa kanya ng salamangkero na huwag mag-alala, dahil mayroon pa rin siyang mga istatistika na malayo sa abot ng sinumang normal na tao. Paisa-isa, natutunan ng mga mag-aaral ang kanilang katayuan at ang ilan ay naging salamangkero, ang ilan ay naging knights, at ang ilan ay naging healer. Ngunit may napansin si Akira na kakaiba, dahil tila lahat ay may panimulang istatistika na 180, habang ang kanyang mga istatistika bilang isang mamamatay tao ay 10 beses kaya nasa 1800.
Sa wakas, ang susunod na lalaki na nagngangalang Sato ay lumapit sa Crystal Ball, at ibinunyag na siya ang bayani sa kanilang lahat na may panimulang istatistika na 1,000. Binati siya ng matandang salamangkero, nagsasabing ang panimulang istatistika ng bawat isang tao ay nasa pinakamataas na 500, ngunit dahil siya ay isang bayani, doble ang kanyang mga istatistika. Nagpapatunay ito na mayroong mali sa mga istatistika ni Akira, dahil tila halos doble ang kanyang mga istatistika kaysa sa mismong bayani. Lahat ay nagpalakpakan kay Sato dahil siya ang pinakasikat na lalaki sa klase, habang isa sa mga kaklase ni Akira ang nagtulak sa kanya upang ibunyag din ang kanyang mga istatistika sa lahat. Iniisip ni Akira ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, at isinasaalang-alang na wala silang nalalaman tungkol sa mundong ito o kung paano ito gumagana. Pakiramdam niya ay isang tanga na ibunyag ang gayong abnormal na numero, at dapat muna siyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol dito. Sa pagtatapos ng pag-aayos ng mga istatistika ng lahat at pagkakabunyag ng bayani, sinabi ng matandang salamangkero na bibigyan sila ng mga armas at iba pang kagamitan ayon sa kanilang mga klase, at ipapadala sila sa kanilang mga silid para sa gabing iyon. Habang bumabalik sa kanilang mga silid, napansin din niya ang isang nakatagong kamera, na nangangahulugang sinusubaybayan sila ng mga taong ito na talagang nakakapagtaka. Dahil doon ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahang magtago ng presensya upang makalabas ng hindi napapansin. Nang nasa kanyang silid na, nagbihis siya ng naaayon bago lumabas sa kastilyo, pilit na iniintindi ang katotohanang nasa ibang mundo na siya. Dahil doon, nagpasya siya na dapat na siyang magsimulang magtrabaho sa pagkuha ng mas maraming impormasyon, at sa ilang talon, umakyat siya sa pader patungo sa tuktok ng kastilyo nang walang kahirap-hirap. Sa pagmuni-muni sa kanyang pambihirang kakayahan, biglang napansin ni Akira ang isang bukas na bintana. Tahimik siyang pumasok sa pribadong silid ng hari, kung saan narinig niya ang hari na tinatanong ang prinsesa kung ang lahat ay umaayon sa plano. Tiniyak ng prinsesa na ang mga estudyante mula sa kabilang mundo ay walang alam sa totoong sitwasyon, at may kakaunting kapangyarihang mahika, na hindi nagdudulot ng banta. Inutusan siya ng hari na manatiling alerto bago bumalik sa kanyang trabaho. Gamit ang kanyang kasanayan na concealed presence, halos hindi nakikita si Akira habang nakatayo sa tabi ng hari, at pinag-iisipan kung gaano kadali niyang matatapos ang buhay ng Maharlika bago magpasya laban dito. Kinabukasan, sa hapagkainan, pinagmamasdan ni Akira ang kanyang mga kaklaseng walang iniisip. Buong pagmamalaki na sinabi ni Sato, ang popular na good guy, na mas malakas sila sa bagong mundong ito, at dapat nilang gamitin ang kanilang kakayahan upang tulungan ang mga tao rito at labanan ang mga demonyong Panginoon, tulad ng iniutos ng hari. Masiglang sumang-ayon ang ibang mga estudyante sa naisip na planong ito. Gayunpaman, si Akira ay nag-iisip kung dapat ba niyang ibunyag ang kanyang natuklasan, napagtanto na ang mga tangang ito ay bulag na nagtiwala sa hari at prinsesa bilang mga kaalyado. Pagkatapos ng almusal, nagtipon ang mga estudyante sa training ground. Ipinakilala ni Saran ang kanyang sarili, bilang Lord Commander ng hukbong panghukbo, at ipinapaliwanag na bilang mga baguhan, sila ay sasailalim sa isang buwang pagsasanay bago ipadala sa isang piitan upang subukan ang kanilang kakayahan. Agad na hinikayat ni Sato ang lahat, nangako na gagawin nila ang kanilang makakaya, ngunit si Akira na nakatago pa rin ay pinagmamasdan ang pagpupulong mula sa malayo. Plano niyang magtipon ng mas maraming impormasyon ng mag-isa, ngunit sa kanyang pagtataka, sinundan siya ni Saran matapos ipagkatiwala ang klase sa kanyang tenyente na sigil. Nagtataka si Akira kung nawala na ba ang bisa ng kanyang kasanayang concealed presence, o mayroon itong limitasyon sa oras, ngunit ngumiti lang si Saran. Tiniyak ni Saran kay Akira na gumagana ng perpekto ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang sariling mahiwagang paningin, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga pagkakaiba sa temperatura, na siyang nagbibigay ng walking thermal camera sa kanya. Ngayon ay nagulat si Akira, kaya agad niyang hinawakan ang kanyang sandata, at nagtanong kung magkakaroon sila ng problema. Gayunpaman ay pinapakalma siya ni Saran, sinasabing wala siyang balak na ilantad si Akira sa hari o prinsesa. Kahit na nag-aalangan, tinanong ni Akira kung sino ang tunay na kinakampihan ni Saran, at sumagot si Saran na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa simpleng paliwanag. Dahil naramdaman ang katapatan ni Saran, bahagyang ibinaba ni Akira ang kanyang depensa, at binanggit ang kanyang hangarin na bisitahin ang aklatan upang makakuha ng impormasyon. Nang tanungin ni Saran ang antas ng kanyang kakayahang concealed presence, inihayag ni Akira na ito ay ganap na isang nakakagulat na tagumpay, ngunit ang lahat ng iba pa niyang kakayahan ay antas isa lamang, at hindi niya alam kung paano mapapabuti ang mga ito.
Ngumiti si Saran, na nagsasabing makakatulong siya, dahil hindi naman makukuha ni Akira ang talagang kailangan niya sa aklatan. Ngunit nag-alinlangan si Akira, tinatanong kung gaano niya mapagkakatiwalaan si Saran, ngunit ang akit ng mas malaking kapangyarihan ay hindi maitatanggi. Ngayong kontrolado ang kanyang emosyon, tinanong niya si Saran kung paano siya makakauwi. Inamin ni Saran na hindi niya alam, ngunit binigyang diin na kailangan ni Akira na lumakas hanggat maaari, at ipinaliwanag niya na ang kaligtasan ni Akira ay mahalaga upang makahanap ng paraan pabalik. Si Akira, na hindi mahilig sa libreng pabor, ay nag-alok na bayaran si Saran sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa kanyang sariling mundo. Ang pagpapalitan na ito ang nagtatak ng kanilang tiwala, at kinamayan ni Akira si Saran, na siyang unang taong pinili niyang pagkatiwalaan sa bagong mundong ito. Hindi nagtagal, nagsimulang matuto si Akira tungkol sa iba pang lahi, tulad ng mga halimaw na tao at elves, na nakatira sa magkakahiwalay na kontinente. Patuloy siyang nagsasanay ng kanyang pisikal at mental na kakayahan, naiintindihan na ang patuloy na pagsasanay lamang ang paraan upang mapataas ang kanyang mga kasanayan at mapabuti. Samantala, ang kanyang mga kaklase ay nagsasanay ng hiwalay sa ilalim ng pagtuturo ni Gil. Isang gabi, nakipagkita si Akira kay Saran, matapos makahanap ng isang libro na pinaniniwalaan niyang isinulat ng Lord Commander. Kinuha ni Saran ang libro at ngumiti, kinumpirma niya na ito nga ang kanyang plano na pabagsakin ang hari, na pagtanto niya na matalino na ginawang isang cookbook. Isiniwalat ni Saran na ang hari ay isang sirang tao na hindi na kayang ayusin, at malapit nang magsagawa ng isang mapanganib na plano upang baguhin ang takbo ng mundo, na hindi maaaring hayaan ni Saran. Sa kabila ng pagiging commander ng mga Royal Knight na may sagradong tungkulin na protektahan ang hari, naramdaman ni Saran na kailangan niyang kumilos. Nauunawaan ni Akira ang problema ni Saran, at inamin na nagkaroon siya ng pagkakataong patayin ang hari noong gabing tinawag sila, ngunit hindi niya nagawa. Mainit na sumagot si Saran na tama ang desisyon ni Akira, na pinaalalahanan siya na ang pagiging isang mamamatay tao ay hindi nangangahulugan na kailangan niyang gumawa ng pagpatay. Sa wakas, lumipas ang isang buwan, at ang mga bayani ay handa na para sa mga piitan, at sinalubong sila ng buong lungsod na nagpalakpakan at sumisigaw. Gayunpaman, mula sa malayo ay napansin ni Akira ang isang babaeng nakatalukbong na nakatingin sa kanila ng masama. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumitaw sa likod nito, na ikinagulat niya, at tinanong niya kung bakit siya nakatingin sa kanila ng may labis na galit. Ipinaliwanag ng babaeng may asol na buhok na kinikilala sila ng lahat sa lungsod bilang mga bayani, ngunit alam niya ang tunay na sakripisyo na ginawa upang tawagin sila. Inamin ni Akira ang kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa anumang sakripisyo, ngunit siya na tulad ng isang NPC, ay sinabihan siyang alamin ito ng mag-isa at lumakad palayo. Hindi nagtagal, pumasok sila sa piitan, kung saan lumalabas ang mga halimaw mula sa bawat sulok. Ang bawat bato ay tila nagpapalitaw ng isang trapdoor, na naglalabas ng mas maraming halimaw. Ang mga estudyante ay mukhang pagod at mahina, habang walang kapaguran na pinigilan ni Akira ang mga umaatake, at pagkatapos ay tinanong niya si Saran kung dapat silang bumalik. Sinabi ni Saran na sapat na ang nagawa nila sa araw na iyon, at ginamit niya ang kanyang banal na kakayahan para linisin ang daanan sa harapan nila. Inutusan ni Gil ang lahat na tumakbo patungo sa labasan, pero natuklasan nila na nasa ilalim pa rin sila ng lupa at hinarangan ng isang grupo ng mga halimaw. Biglang naalala ng Cringe Lord na si Sato ang usok na bomba na ibinigay sa kanila ng prinsesa, na sinasabing ito ang magtataboy sa mga halimaw, kaya itinapon niya ang bomba sa kanila. Ngunit sa kanyang takot ay isang minotaur ang lumabas mula sa usok, at dumating si Gil sa eksena. Nagulat na makita ang isang minotaur sa itaas na palapag, dahil dapat ay mas malalim pa ito sa mga piitan. Agad na kumilos si Akira, umiwas sa atake at tumalon sa ibabaw ng halimaw at sinaksak ito sa ulo, ngunit sa kanyang pagtataka, nagkapira-piraso ang kanyang punyal kaya napilitan siyang umurong. Nanatili si Sato sa lupa, napakahina para buhatin ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Akira sa kanya na manatili sa likod dahil siya ang nakatakdang bayani na tatalo sa Demon King. Dumating si Commander Saran sa eksena, at napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon nila, nang iminungkahi ni Akira na gamitin niya ang kanyang espesyal na kakayahan at ipaubayan na lang sa kanya ang iba. Sinabi ni Saran na maaaring delikado ito, ngunit matapos makita ang determinasyon sa mga mata ni Akira, nagpasya siyang ituloy at gamitin ang salamangka. Agad na isang malaking kidlat ang tumama sa Minotaur habang si Akira ay pumwesto sa likod ng halimaw, na handa ng sumalakay.
Ginamit ni Akira ang kanyang shadow magic at nagpadala ng matatalim na pako na gawa sa purong dilim patungo sa Minotaur, na nahihirapan pa rin sa kidlat ni Saran. Gayunpaman, nagawa ng halimaw na makawala at inatake si Akira, hindi alam na nakapagcast na siya ng kanyang salamangka. Habang hinahampas ng Minotaur ang kanyang mabigat na palakol kay Akira, nabutas ang kamay nito ng mga madilim na pako. Binutasan ni Akira ang katawan nito ng mas maraming pako, at sa sandaling kumpiyansa siyang hindi na makakawala ang Minotaur mula sa kanyang kapangyarihan, sinimulan niyang hilahin ito pababa sa madilim na kailaliman sa ilalim ng mga paa nito. Ngayon ay nilamon ng kadiliman ang halimaw, at pinutol ng mga spike ang ulo nito bago pa man ito tuluyang maglaho. Lahat ay nagulat na makita na nagawa ni Akira na talunin ang isang napakalakas na halimaw, ngunit bigla na lang nawalan ng kontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Nagkagulo ang lahat habang sinusubukan niyang bawiin ang mga shadow spikes, ngunit sa kabutihang palad, lumapit si Saran para tulungan siyang kumalma. Dahil sa gabay nito, nagawa ni Akira na mabawi ang kontrol sa kanyang kapangyarihan, at naglaho ang kanyang shadow magic. Nararamdaman niyang maswerte siya na buhay pa rin siya at sinabi ni Saran na talagang nalampasan niya ang kanyang mga inaasahan ngayon. Pagbalik nila mula sa piitan, nagpasalamat si Saran sa pagligtas niya sa buhay ng lahat, ngunit hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siya sa lahat ng papuri. Sinabi niya na kung wala si Saran na sumusuporta sa kanya, hindi niya matatalo ang Minotaur, lalo na dahil hindi niya nagawang gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan sa pagsasanay. Sinabi ni Saran na ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa isang kakaibang kakayahan na tinatawag na shadow magic, at sumang-ayon siya na halos hindi makontrol ni Akira ang salamangka sa ngayon. Binalaan niya ito na mag-ingat sa paggamit nito sa susunod, at pagkatapos ay nagpasya siyang bigyan siya ng isang samurai sword na ginawa mismo ng unang bayani. Kinuha ni Akira ang espada at tinanong si Saran, bakit hindi niya ito ibinibigay sa kasalukuyang bayani sa halip na sa kanya, at sumagot ang komandante na mayroon ng banal na espada si Sato. Gayunpaman, ang mas malaking dahilan ay ninakaw ni Saran ang espada mula sa Royal Treasury, at ang pagbibigay nito sa bobong bayani ay magpapakulong sa kanya kaagad. Malugod na tinanggap ni Akira ang espada at pagkatapos ay natuklasan na mayroong mga inskripsyon malapit sa hawakan. Ang una ay nababasang Yamitiko Desai, at sa susunod na inskripsyon ay nais ng unang bayani na ang kanyang espada ay gagabay sa kanyang kahalili sa panahon ng kaguluhan. Sinabi ni Akira na gusto niya sanang makilala ang unang bayani. Nag-usap sila tungkol sa bayani, naalala ni Akira ang sumpa na ibinigay kay Sado, at kung bakit nila hindi ito mawasak gaano man karaming beses na sinubukan ng enchanter. Nararamdaman niyang mayroong kakaiba na nangyayari, at may teorya si Saran tungkol dito. Ang taong nasa likod ng sumpa ay ang prinsesa, na sinubukang gawing puppet si Sato, gamit ang isang ritual ng dark magic. Gayunpaman, dumating si Akira doon sa tamang oras at sinira ang magic crystal na ginagamit niya para isagawa ang ritual. Nagalit ang prinsesa at nagtanong kung paano siya naglakas loob na pumasok sa kwarto ng isang babae nang walang pahintulot, at itinuro lang ni Akira ang kanyang espada sa kanya, na sinasabing ang isang mangkukulam na nagmumura ng ibang tao ay hindi isang babae. Tinanong niya kung bakit niya ginagawa ito, at sumagot ang prinsesa na para sa kapakanan ng hari ang lahat. Tinanong ni Akira kung bakit niya sinusunod ang hari, at inulit ng prinsesa ang naunang pahayag na may mga mata na tila walang buhay at katinuan. Napagtanto din ito ni Akira at umalis sa silid, ngunit ang prinsesa ay may mas maraming magic crystal, na plano niyang gamitin para isumpa ang iba pang mga estudyante. Samantala, dinala ni Akira ang kristal sa lugar ni Saran, at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa prinsesa na sinusumpa si Sato. Gayunpaman ay mukhang hindi na ito bago, dahil sinabi ni Saran na hindi pa siya humihinto sa kanyang masasamang gawain. Tinanong niya si Akira kung ipinakita niya ang kanyang mukha sa prinsesa, at kinumpirma niya, sinasabing gusto niyang magkaroon ng maayos na pag-uusap sa kanya, ngunit hindi siya magaling sa kanyang mga salita. Sinabi ni Saran na ang prinsesa ay hindi hihigit sa isang puppet para sa hari sa ngayon, at pagkatapos ay sinabi kay Akira na huwag siyang matulog sa loob ng palasyo ngayong gabi. Nagulat si Akira tungkol sa dahilan, at ipinaliwanag ni Saran na ang prinsesa ay maaaring kulamin ang sinuman, ngunit hindi niya maaaring patayin si Akira, dahil hindi niya kailanman ipinahayag ang kanyang katayuan sa kanya. Ibig sabihin ay susubukan ng prinsesa na ipapatay siya sa halip, at gusto ni Saran na lumayo siya sa palasyo. Tinanong ni Akira si Saran kung hindi siya papagalitan dahil sa kanyang kapabayaang pagpapakita ng kanyang mukha, at sumagot ang komandante na ang mga binata ay naging pabigla-bigla at walang ingat, at tungkulin ng mga matatanda tulad niya na tulungan ito.
Kinabukasan, nagising si Akira sa ingay na nagmumula sa palasyo at pagdating niya doon, nakita niya ang isang malaking pulutong ng tao. Napansin niyang malaya na si Sato mula sa sumpa, at nagtanong kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Sato na patay na si Saran at hindi matanggap ni Akira ang balitang iyon. Tumakbo siya sa gitna ng maraming tao para makita ang walang buhay na katawan ni Saran na nakahiga sa sahig na may punyal na nakasaksak sa kanyang puso. Dahil doon ay lubos na nalungkot si Akira sa pagkawala ng kanyang nag-iisang kaibigan sa mundong ito, ngunit sinabi ng kanyang mga kaklase na tigilan niya ang pag-arte dahil naniniwala sila na siya ang pumatay. Itinuro nila na ang punyal na ginamit sa pagpatay kay Saran ay pag-aari niya, at ipinaalala ni Akira sa kanila na nabasag ang kanyang punyal sa laban nila sa Minotaur. Gayunpaman, walang sino man ang handang makinig sa kanya, at inakusahan nila siya na malabo at hindi mapagkakatiwalaan mula nang dumating silang lahat dito. Nagtataka si Akira kung nasa ilalim sila ng sumpa ng prinsesa, at napatunayan niya na tama siya sa paraan ng kanilang pagbibintang sa kanya. Tanging si Sato lamang ang lumapit para ipagtanggol siya, na nagsasabing kailangan nilang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito, ngunit idineklara ng hari na papatayin si Akira dahil sa pagpatay sa kanilang minamahal na komandante. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na dakpin siya, ngunit ginamit ni Akira ang isang kakayahan para itago ang kanyang presensya at nakatakas ng walang pinsala. Habang ipinapadala ng hari ang kanyang mga tropa para hanapin siya sa buong palasyo, nagpunta si Akira kay Gil, na nagbunyag na pinatay ng isang elite assassin si Saran sa direktang utos ng hari. Pinaghahanap din siya ng assassination squad, ngunit inasahan ito ni Saran, at naghanda siya ng mga gamit sa paglalakbay sa kanyang silid. Sinabi ni Gil kay Akira na kunin ang mga gamit at tumakas, at nagpasalamat siya sa komandante bago nagmamadaling pumunta sa silid ni Saran para kunin ang mga gamit, ngunit nakalimutan ang maliit na pouch sa kanyang pagmamadali. Nang gabing iyon, pinag-uusapan ng hari kung gaano kadaling bumagsak si Saran kaysa sa inaakala niya, at ngayon ay wala nang sino man ang makakasalungat sa kanila. Sinabi ng prinsesa sa kanya na tapos na ang sumpa sa lahat ng mga estudyante maliban sa bayani, at ngayon ay kailangan lang nila ng dahilan para simulan ang digmaan sa mga karatig kaharian. Nasiyahan ang hari sa kanyang narinig, at sinabi niya sa prinsesa na ipadala ang mga elite assassin para kay Akira, upang siguraduhin na hindi siya mabubuhay ng sapat para maging banta sa kanila. Samantala, si Akira ay nagtago sa piitan dahil sinabi minsan ni Saran sa kanya na ito ang pinakamagandang lugar para iwasan ang mga taong humahabol sa kanya, ngunit ang tanging kulang dito ay malinis na inuming tubig. Ang piitan din ang pinakamagandang lugar para mag-level up at pagbutihin ang kasanayan ng isang tao, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa dahil napakadelikado. Binalaan ni Saran si Akira na kahit ang kanyang kakayahan sa pagtatago ng presensya ay hindi siya kayang protektahan mula sa matataas na antas ng halimaw na may hindi kapanipaniwalang matalas na pandama. Ngunit kung mag-level up siya ng sapat, magagawa niyang burahin ang kanyang amoy at maging ang temperatura ng kanyang katawan para malinlang ang halos sinuman. Sinunod niya ang kanyang mga salita, nagsimulang lumalim si Akira sa piitan, nakikipaglaban sa malalakas na halimaw tulad ng flamehounds na sumasabog pagkatapos mamatay. Naalala ni Akira na sinabi ni Saran sa kanya ang tungkol sa espesyal na kakayahan na natatanggap ng lahat pagkatapos maabot ang level 100, at kung paano ito nagpapalakas sa kanila. Ang pagtalo sa mga boss ng piitan ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng mas maraming karanasan, ngunit ito rin ay isang labanan ng buhay o kamatayan na hindi niya matatakasan kapag nagsimula. Determinado si Akira na lumakas ng mabilis sa lahat ng paraan, at matapos talunin ang mga flamehounds, pumasok siya sa boss room kung saan naghihintay sa kanya ang isang dambuhalang demonyong leon. Agad na nagsimulang umatake ang halimaw na leon at iniiwasan ni Akira ang lahat, ngunit hindi niya napansin na ang buntot ng halimaw ay isang ahas na kayang magbuga ng kamandag. Dahil sa pagkabigla niya sa kamandag, sinaksak siya ng halimaw gamit ang kuko nito. Napagtanto ni Akira na maswerte siyang nakaligtas pa rin siya, ngunit wala pa siyang planong sumuko. Habang inihagis siya ng leon, nagpa siya si Akira na gawin ang lahat at pinakawalan ang kanyang shadow magic. Agad na binutasan at nilamon ng mga madilim na spike ang halimaw, ngunit hindi ito makontrol ni Akira ng matagal dahil nawalan siya ng malay. Gayunpaman, isang boses ng lalaki ang nagmula sa loob niya, na nagsasabing masyadong maraming pinsala ang natamo ng master, kaya napilitang lumabas ang shadow magic. Mabilis na lumapit ang anino sa kanyang katawan at pumasok sa healing mode, gamit ang mana na nakaimbak sa kanyang shadow magic para pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagbalik sa palasyo, sinabi ni Sato sa kanyang mga kaklase na dapat na silang lumabas para talunin ang Demon King ngayon,
ngunit karamihan sa kanila ay nagsabi na hindi pa ito ang tamang oras dahil namatay ang kanilang Knight Commander. Iginiit ni Sato na kailangan nilang kumilos ngayon o magiging huli na ang lahat, ngunit karamihan sa mga estudyante ay nasa ilalim ng sumpa, at sinabi nila sa kanya na walang saysay ito. Idineklara ni Sato na mag-isa siyang pupunta sa piitan kung ganun, ngunit sa kabutihang palad, mayroong ilang mga taong handang sumama sa kanya. Hindi maintindihan ni Sato kung bakit pipiliin nilang sumunod sa kanya gayong sila ay sinumpa, ngunit tiwala sila na nalampasan nila ang kanilang sumpa. Sinabi ng enchanter na nagawa niyang makilala ang mga sinumpa at normal na tao, at sigurado siya na ang lahat dito ay malaya sa sumpa. Inangkin ng matangkad na asasin na si Asahi ang karangalan para dito, sinasabing malabo niyang naaalala na pinuputol ang ilang kakaibang kristal sa isang hindi kilalang silid. Hindi niya naaalala kung paano siya napunta doon, o kung paano siya nakakita ng isang samurai sword, ngunit mula ngayon ay ilang estudyante na ang malaya sa sumpa. Lumabas na si Gil ang gumawa ng lahat, dahil ang kanyang kasanayan ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa pagdating sa paggawa ng kanyang target na gawin lang ang isang simpleng aksyon. Natutuwa siya na nailigtas niya kahit paano ang ilang estudyante dahil iyon ang huling utos ni Saran, at ngayon ay maaari na lamang niyang ipagdasal ang kanilang kapalaran para sa kanilang paglalakbay. Samantala, iniisip ni Asahi na kailangan nilang makipagtulungan kay Akira sa lalong madaling panahon, dahil siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan noong silang lahat ay sinumpa. Naalala niya ang oras mula sa totoong mundo kung saan nakita niya si Akira na nagtatrabaho sa isang riles. Humiling si Akira sa kanya na itago ito dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase at maliit na kapatid ang tungkol sa kanyang trabaho, at walang problema si Asahi doon. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.